Kumusta naman ang buhay OFW sa Amerika? Mahirap na masaya. Mahirap na masaya. Tsaka magastos din pala rito sa Amerika. Anong trabaho mo? Sa Italy, isa akong engineer sa Italy. Palipat ako dito sa Amerika. Lumipat lang ako dito dahil kailangan nila ng engineer na magpapatakbo ng factory nila. Chris, can you introduce yourself? Yung first name mo lang, saan ka nakatira ngayon? Ako si Christopher. Sa ngayon nakatira ako sa Peachtree City, Georgia. Pero taga Zambales talaga kami. Mga Ilocano kami. Nandito tayo sa Peachtree City, Georgia. Meron tayong isang kabayan na i-interviewin. OFW siya, galing ng Italy. But he's been an OFW for more than 17 years. But prior to that, engineer na siya sa Pilipinas. After college, nag-engineer siya sa Hanjin, sa Subic. And then after nun, also nagturo siya sa Philippine Merchant Marine Academy sa San Narciso. Nagkaroon siya ng opportunity sa South Korea as an engineer. After 4 years sa South Korea, he was given an opportunity sa Saudi Arabia. Actually, 8 years siya sa Saudi Arabia as an engineer. And then after 8 years, lumipat siya ng Malaysia. Engineer siya sa Malaysia. And then bumalik siya sa same company, pero different country sa Italy. So, 3 years siya sa Italy before siya nag-migrate dito sa US. Ngayon, isa siyang engineer sa Peachtree City, Georgia. So, dinalaw natin siya, i-interviewin natin siya kung ano yung transition niya as an OFW sa ibang bansa and then OFW dito sa Amerika. Marami tayong matututunan sa kanya, and also yung process ng pagpunta dito sa Amerika, yung process ng transition niya sa iba-ibang bansa. I hope you guys enjoyed this video, and ito po si Mr. Christopher, galing siya ng Zambales. He's originally from Zambales. Alright? Sumama ka pa pala eh. Sumama ka pa eh, oh. Say hi. Say hi. Oh, excited yung mga taga-Atlanta. This is my brother Chris. He lives in Peachtree. Oh, ayan si engineer. Magda-drive na siya. Pupunta na kami sa Peachtree. Ganda ng kotse niya. Oh, bagong-bago. Amoy bago. Gabi-gabi. Wala kaming mabiling SIM. Oh, yeah? Tapos wala din kaming dollar. Oh. So, anong ginawa nyo? Doon sa airport, may may Free wifi ta. free wifi. So, in-screenshot na lang namin kung saan kami dadaan. Oh. Tapos, nung binuksan namin yung yung wifi, parang may free wifi dito. And then yun, namin, nasundan. Anong first impression ninyo nung dumating kayo? Wala naman, finally, America na. Anong bansa sa Europe ang maiko-compare mo dito sa Georgia? Parang Switzerland. Parang Switzerland na flat. Pag flat, pero kung bundok-bundok, wala sila dito. Hindi ko pa nakikita, nasa north yun eh. Gusto ko nga sana sa Sabado, punta tayo ng Helen, Georgia. Helen, up north. Yun yung parang Switzerland ang itsura. Sa Helen, 2 hours. Kasi saglit lang i-drive yun, 2 hours. Parang Sige, pupunta tayo sa Helen sa Sabado. Kasi kung sa Atlanta, Pero alis tayo ng maaga. sa Atlanta kasi kung pupunta Wala ka tayong dyan, maano traffic doon, dyan. matraffic ko. Traffic No, dyan. sige, pupunta tayo sa Helen. Okay, nandito na tayo sa bahay nila. Mag-house tour tayo. Knock knock.
Oh, welcome to Georgia. Welcome to Georgia. Hello. Welcome to Georgia! Nandito po tayo sa bahay ni Engineer Chris. Ayan po ang kitchen nila, napakaganda. Mga apartment dito sa Georgia, ang lalaki. Parang isang buong bahay na. May sarili silang pantry. Ay, may pantry! Oh, ang dami nilang pagkain. Pwede kang mag-grocery. 3 bedroom ito. 3 bedroom. Buksan. Oh, see? Ang laki ng banyo nila. Ang laki ng kwarto nila. May sariling walk-in closet. Oh, see? Ang laki ng may sariling walk-in closet. Ayan, ang room tour. Punta tayo sa labas. May mga halaman sila o may mga tanim sila. Ayan, oh, sili. Sili, may kamote. Oh, ang dami nilang halaman. Ayan yung labas. Ano ang difference, kasi galing ka sa Italy? Anong difference ng buhay sa Italy sa Amerika? Halos parehas lang kasi parehas na modern countries sila. Parehas na mayaman na bansa. Oh. Yun nga lang, yung sa pagdating sa trabaho, so dito mas fast pace ang trabaho dito. Kumpara sa Italy na may pagka-laid back. Oo. Anong trabaho mo? Sa Italy, isa akong engineer sa Italy. And nagpalipat ako dito sa Amerika. So same company, lumipat lang ako dito. Dahil kailangan nila ng engineer na magpapatakbo ng factory nila. Madali ba yung process of transition or madali ba yung pag-a-apply ng trabaho dito sa Amerika? Actually, hindi ako nag-apply. So, nilipat lang ako from Italy to America. So, hindi naman mahirap ang transition kasi nga, sabi ko nga, parehas na mayamang bansa. So, yung mga batas nila, halos pareho din. Yung mga rules, pare-parehas. Mhm. So, hindi gaano mahirap mamuhay dito. Mhm. Oh, pupunta tayo sa Drake Field dito sa Peachtree. Ito. Bago lang kasi siya dito. Bagong salta siya. Hindi siya taga Amerika talaga. Galing siya ng Italia. Bagong salta. Kaya nagtatanong pa rin siya sa akin kung saan siya pupunta. Hala, hindi naman ako taga dito. Taga California naman ako. This is Peachtree Lake. Ay, tignan mo. Oh. Wala bang ulag dito? Wow. Ang ganda naman dito. Ang ganda ng upo nyo dyan, ah. Mm. Sa isang sentence, paano mo i-describe yung journey mo from Philippines to Georgia? Or from Italy to Georgia? Para akong dumaan sa butas ng karayom. So marami muna akong dinaanan na bansa bago ako nakarating ng Amerika. So unang-una, nag-Korea muna ako, South Korea. And then pumunta ako ng Saudi Arabia. Doon tumagal ako ng 8 taon. And then lumipat ako ng Malaysia, 2 taon. And then nagpunta ako ng Italy sa dati kong kumpanya. And tumagal din ako roon ng 3 taon. And after that, nakahanap ako ng opportunity na lumipat ng Amerika para makapiling ko yung mga kapatid ko rito at ang aking nanay. So sa awa ng Diyos, nabigyan naman ako ng pagkakataon na makapunta rito. And masaya ako at nakasama ko na rin sila. Kung pipili ka ng isang bansa na nag-shape sa'yo as an engineer, alin yon at bakit? Siguro ang pipiliin ko sa lahat ng mga nabanggit ko kanina ng mga bansa, ang pinaka natuto ako o nagkaroon ng matinding karanasan, lalong-lalo sa trabaho at pagiging inhinyero, ay ang pagtatrabaho ko sa Saudi Arabia. So alam natin ang Saudi Arabia, napaka-hostile ng lugar na yun, napakalungkot.
Maraming mga bawal, mga batas nila napakahigpit. But despite that, so gustong-gusto ko rin tumira doon dahil ang crime rate doon ay mababa. And ang sweldo, walang tax, walang income tax. So buong buo ang sahod ko. So mas nakakaipon ako doon kumpara sa mga ibang bansa na napuntahan ko. And experience-wise, sa Saudi Arabia, doon ako natuto ng husto sa aking profesyon bilang inhinyero. Dahil pumasok ako sa isang food packaging company. So doon nahasa ng husto ang aking skills, lalong-lalo sa mga electrical and mechanical and automation skills. So yun din ang nagbigay sa akin ng daan para makalipat ako ng Italy. So alam natin na sa Italy mahirap maging engineer or makuhang engineer sa Italy. So yun ang naging susi para ako ay makapunta ng Europe, makapagtrabaho at mabisita ang iba't ibang bansa sa Europe. And finally, andito na ako sa Amerika. So kung hindi ako nagpunta ng Italy or nakarating ng Italy, siguro hindi ako makakapunta ng Amerika. Hindi ako papansinin dito. Bakit mo naisipang mag-work abroad as an engineer instead na manatili ka sa Pilipinas? Promising ang opportunity dito sa abroad. So halos lahat or karamihan ng mga Filipino gusto makapag-abroad para mayangat ang kabuhayan ng pamilya nila. So isa rin ako sa mga nangangarap na ganun din, na mayangat ko rin ng status ng pamumuhay ng aking pamilya. Mapaaral ko sa kolehiyo ang aking mga anak. And ganun na rin ang pag-abroad, nakakapag-travel din, nakakabisita ng ibang lugar, nakikita yung mga magagandang tanawin, nakikita natin yung mga kultura ng mga ibang lahi. So yun ang kagandahan kapag nag-abroad. Ano yung specialization mo as an engineer? Graduate ako ng Electronics and Communications Engineering sa University of the East sa Caloocan City. So nag-start ako ng career ko bilang teacher sa isang academy sa Zambales. But then nangarap ako na magtrabaho ulit sa engineering kasi alam ko sa engineering very promising ang career sa engineering. Kumusta naman yung pag-adjust mo sa Korean work culture as a young Filipino engineer? Yung sa South Korea, so dahil lumipat ako sa service engineering, nagtrabaho ako sa barko bilang service engineer. So na-assign ako sa South Korea and then nagtrabaho ako sa factory nila mismo sa paggawaan ng mga auxiliary machines ng barko. So medyo mahirap pag-adjust kapag baguhan ka pa lang sa ibang bansa. So kailangan mong magtiis, magtiyaga dahil malayo sa pamilya. And doon nag-umpisa ang career ko, or doon ako nag-umpisa na mag-abroad. Nung pumunta ka sa Saudi Arabia, gaano kaiba yung Saudi Arabia compared sa South Korea culture-wise and sa trabaho? Sa trabaho, sa South Korea, workaholic ang mga Koreans. So masisipag sila. So they work minimum 10 hours a day, maximum 16 hours a day, pero ang sweldo the same. So kung ano yung salary, the same, walang overtime. So yun ang patakaran nila sa Korea. Sa Saudi Arabia naman, mas maganda ang patakaran nila sa trabaho dahil 8 hours a day ang trabaho or sometimes 12 hours pero may overtime. Pero sa case ko, so dahil ako ay isang engineer, so nagtatrabaho na ako ng 8 hours, 6 days a week ang aking trabaho, so isang araw na day off. So medyo mahirap din sa Saudi Arabia dahil ang mga batas nila doon medyo maigpit kumpara sa kinagisnan natin sa Pilipinas. Although maganda naman so far dahil doon na nahubog ang aking skills. Doon ako natutong mamuhay ng malayo sa pamilya at maging independent. So yun ang kagandahan kapag napupunta ka ng ibang bansa. Mas tumitibay yung dibdib mo. Ilang taon ka sa Saudi Arabia before ka umalis at nagtrabaho sa Malaysia? 8 years ako sa Saudi Arabia. Actually, ang plano ko lang noon around 2 years.
And then after 2 years, lilipat ako sa mga western countries katulad ng Australia or New Zealand. So, I keep on applying for a job in New Zealand and Australia hanggang inabot ako ng 8 taon doon. And finally, after 8 years, sabi ko, medyo may konting ipon naman na. And parang nagsasawa na rin ako sa buhay Middle East dahil malayo sa pamilya. And then yung lugar, hindi naman siya kasing ganda ng Pilipinas. So nag-decide ako na lumipat sa Malaysia. So na-hire ako doon as engineer, maintenance and improvement engineer sa Nestle. And doon medyo mas magandang buhay dahil halos kaparehas siya ng Pilipinas. And then naisama ko na doon yung aking asawa. And nag-stay kami doon for around 2 years. Anong mga project o opportunity sa Malaysia yung pinaka-memorable sa'yo? Merong isang machine doon na ginawan ko ng parang modification, I would say modification. Kasi meron silang problema sa isang Sidel machine, Sidel aseptic filling machine. So yung mga tubo ng machine na yun medyo barado na. So wala silang CIP machine na maglilinis ng tubo automatically. So ginawan ko yun ng design. So nag-design ako ng isang parang CIP system na mag-circulate yung chemical doon para malinisan niya yung tubo. So yun yung unang project or engineering project na nagawa ko sa buong experience ko as engineer. Yung paglipat mula sa Middle East and then Asia, papuntang Europe, kumusta yung transition mo? Halos ang pag-abroad naman ay halos pare-parehas lang ang patakaran sa abroad, lalong-lalo sa ating mga OFW. So you have to get a visa, and then after that kukuha ka ng bahay pagdating mo sa, katulad ko, pagdating ko sa Italy. So naghanap ako ng bahay. Although yung kumpanya nag-provide sila sa akin ng bahay, and nag-provide din sila ng sasakyan sa akin dahil ang trabaho ko doon ay engineering din. So yung company ko sa Saudi Arabia, the same company na nilipatan ko sa Italy. So kaya parang continuation na lang nung trabaho ko. Ano yung pinaka na-surprise sa'yo sa pagtatrabaho sa Italy bilang isang Filipino engineer? Napaka-challenging dahil nabakante ako, kumbaga nakalimutan ko na yung makina namin na mga ginagawa ko nung nasa Saudi ako, nung ako ay lumipat sa Malaysia. So after 2 years parang review ko ulit yung dati kong trabaho, and then nag-succeed naman ako. And nabigla nga ako dahil pagdating ko doon sa Italy, pinahawak agad ako ng project. So merong installation and commissioning project sa isang filling machine sa somewhere in the south of Italy. So for the 6 months period na yon, so nag-stay ako sa south of Italy para tapusin yung project na yon, and naging successful naman, and maganda ang naging result. Bakit mo pinili na mag-immigrate or magtrabaho sa Amerika? Sabi nga nila, ang Amerika is the land of milk and honey. So halos majority ng mga Filipinos, they dream of coming to the US, living and working in the US. So para sa mga Pilipino, tinitingala natin ang bansang ito unang-una dahil sila ang number 1 na magandang economy sa buong mundo. And pangalawa, sa lahat ng mga OFW sa Amerika ang may pinakamaraming OFWs. And most especially, andito yung mga kapatid ko, andito rin yung nanay ko sa Amerika. So matagal na rin akong nag-abroad, and nawali ako sa kanila for almost 17 years. So ngayon ko na lang ulit sila makakasama after a while. So yun ang nag-udyok sa akin or nag-motivate sa akin na lumipat ng Amerika nung nabigyan ako ng opportunity na lumipat dito. So ang nangyari is it's just a company to company transfer lang siya. So hindi ako nahirapang kumuha ng visa dahil meron din namang branch dito yung company namin. So madali lang akong nakalipat. In 6 months nakuha ko na yung visa, nakalipat na kami.
And sinagot ng kampanya namin ang relocation ko dito. Paano mo i-compare yung engineering industry sa Amerika sa ibang bansang na-workan mo na? Pagdating sa engineering, halos magkakaparehas lang naman. Kasi sa Saudi Arabia, advanced din naman yung mga machines nila doon. Nung napunta ako ng Italy, it's the same machines also, advanced din sila doon. And dito sa Amerika, it's the same thing. So, ang industry halos pare-parehas lang naman. Ang pagkakaiba lang nila is how they market their products. So, I believe dito sa Amerika, magaling sila sa pagmamarket ng mga products nila. So, marami silang mga ine-exportan ng mga products nila. So, kaya maganda ang kanilang economy dito. Ano yung pinakamahirap na part ng pag-settle mo sa Amerika so far? Nung dumating kasi ako dito, sagot din ng company yung paglipat ko. So yung air ticket, yung visa, and nang dumating ako sa airport, naka-ready na yung rental car ko, and naka-ready na rin yung apartment na titirhan namin. And besides that, ang company nag-provide sila ng parang agent na maghanap ng titirhan namin na malapit sa eskwelahan. So hindi ako totally nahirapan na maghanap and mag-settle down dahil kahit yung aking driver license, yung aking bank account, so sinamahan kami ng agent para lang maayos ang lahat ng ito. So binayaran siya ng kumpanya. So halos kumbaga walang kahirap-hirap sa mga proseso dito. After 2 decades ng paglipat-lipat mo ng bansa, ano yung susunod para sa'yo, career-wise and personally? So I think matagal na rin ako nag-OFW, almost 20 years na. So ang career ko at ang mga opportunities at ang mga achievements ko, nagawa ko yan sa aking current company. So ang plano ko is to stay with the company until I retire, until I get promoted, and I retire. So sila nagbigay sa akin ng napakagandang opportunity na makarating dito sa Amerika. So this is my plan, to stay with them. Ibigay ko sa kanila ang aking mga karanasan, ang aking kaalaman. Tatapusin ko ang aking career dito sa kumpanya na nagbigay sa akin ng matindi at magandang oportunidad para makamit ko ang aking mga pangarap sa buhay. And after retirement, ako ay uwi pa rin sa aking bansang sinilangan ng Pilipinas. Doon ko enjoy ang aking fruit of my labors at ang mga kinita ko sa buong buhay ko. So, ang advice ko sa mga kabataan, mag-aral kayo mabuti, follow your dreams, and mostly, huwag kayo kakalimutan na tumawag sa Diyos. So, yan lagi ang advice ko sa inyo. Thank you.